Wala raw epekto sa investigasyon ng Ombudsman sa mga questionabling flood control project ang pagbabago sa rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon pa sa Ombudsman, bibigyan na sila ng Kamara ng kopya ng mga SALN na mga iniimbestigahang kongresista. Balitang hatid ni Salima Refran. Nasa gitna ng strategic planning session ng kanyang opisina sa Baguio City, si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nang lumabas ang balitang binago ng Senate Blue Ribbon Committee ang draft report nito sa investigasyon sa flood control scandal. Mula sa unang draft recommendation na kasuhan sina Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Chis Escudero, nire-rekomenda ngayong isa-ilalim na lang sila muna sa preliminary investigation. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen natin, na hindi masacrifice yung intent. Hindi mababago yung substance. In-specify na lang namin na instead of using the word charged, to be charged, to undergo preliminary investigation, to undergo fact-finding investigation, to undergo case build-up, yung mga ganon. Pag sinabing charged, ito yung tumama sa sensitivity ng ibang mga kasama namin na pag-charge. Pakisipin ng mga tao, china-charge na sa korte. It's politics. Ano na yan eh? What is acceptable to all or to most is the most important thing. Dahil dating mambabatas, alam raw ni Remulla na may bigat ang personal na mga relasyon, lalo na sa mga magkakasama sa Kongreso. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan niya sa loob na pipirma, wag lang nalagay yung pangalan. Gano'n yan, may negotiation yan, may compromise yan. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang tugon dito ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson. Ayon kay Remulla, wala naman daw itong epekto sa gumugulong na nilang mga investigasyon sa 3 senador at sa iba pang nadadawit sa flood control controversy. At least, yung pagkapangalan sa kanila at yung records intact. Ang mahalaga dyan, yung records ng Blue Ribbon Committee tsaka lahat ng testimonies niya. Yun ang mahalaga. Yung report niya kasi, anticlimactic yan eh. Kung ano ang alam natin, yun na yun eh. Para hindi raw mabasa ang kanilang mga hakbang, matipid sa pagbibigay ng impormasyon sa kanilang mga investigasyon si Ombudsman Remulla, pati na kung may kakasuhan sila sa Sandigan Bayan sa nalalapit na panahon. Kahit nagbitiw na si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap, tuloy pa rin daw ang investigasyon sa kanya at sa iniuugnay sa kanyang Silver Wolves construction. Nakausap na rin daw ni Remulla ang liderato ng Kamara at bibigyan na raw sila ng kopya ng mga hinihinging SALN ng mga iniimbestigahang kongresista. Ang computer naman ng yumaong si DPWH Undersecretary Catalina Cabral, sinisilip na ng Ombudsman. Unfortunately, meron kami hindi makita sa mga files. So, what we did was to go to the cloud. Kasi yung cloud kasi, ang subscriber dyan, government pa rin eh. I cannot give any evidentiary value to it because number one, authenticating it is a problem already. We're very careful about it. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. This week or baka next week na.